Palakpakan tayong lahat mga kapatid. Palakpakan din natin muna ang 4 na oras ng Manong Ted Filon at DJ Chacha. Alright, cambio po tayo mga kapatid sa lahat po ng mga dilim, mga nakapanghihinang mga pangyayari sa ating bansa. Sa politika na dahan-dahan tayong tinatalupan ng pag-asa. Ang kwento natin ngayon, mga kapatid, ay may bagay na ipapaalala. Ipapaalala po ng ating drama sa araw na ito ng Sana Lord, mga kapatid, na ang tunay na kapansanan ay hindi pisikal at wala sa anumang depektibong bahagi ng katawan. Napakaraming tao mula noon hanggang ngayon na malakas pa sa kalabaw ang mga pangangatawan. Pero daig pa mga baldado dahil sa kawalan ng pananampalataya at kanilang determinasyon sa buhay. Mga taong nawala na ng pag-asa, sumuko na lamang at tinanggap ang kanilang kapalaran. Pero sa kabilang banda may mga taong magpapakita sa kanila kung ano ang tunay na ibig sabihin ng hamon at pakikibaka. Sa buhay natin lalong-lalo na. Mga taong pinanganak na sadyang pinagkaitan ng kapalaran. Hindi na mga magulang na mayaman, kundi pisikal na kapansanan. Ang mga taong ito ang ipapahiya ang lahat ng pinagkalooban ng kompletong pangangatawan. Dahil sa mga gagawin nilang tila napaka-imposible kung titingnan. At ang mga ito ay tunay na hahangaan ng lipunan. Dahil ganyan po ang kwentong pakikinggan natin ngayong Miyerkules, mga kapatid, tungkol sa taong mula kapanganakan pa lamang ay wala ng liwanag na nagisnan sa pinaka-literal na paraan. At sa gitna ng kanyang mundo ng kadiliman, anumang hadlang ay kanyang mapapagtagumpayan. At sa kwento natin, ipapaalala rin po ang pagmamahal ng magulang ang siyang nagsisilbing matibay na sandigan at tanggulan mula sa anumang maaring ibato ng mundo na kalupitan. Bago po tayo magpatuloy, dapat pong malaman ninyo na ang kwento natin ngayon ay hango po mula sa buhay at karanasan ni Bea Dalisay. Si Bea Dalisay po ay isa po sa mga masugid na tagapakinig ng programang ito. Maraming salamat sa iyo, Bea Dalisay. At pinagbigyan mo kami at pinayagan mong ibahagi ang kwento mo. Mga kapatid, si Krishna Senga po ang nagsulat ng kwentong pakikinggan natin, mga kapatid. Dito po sa Sana Lord, simulan na natin ang kwentong pinamagatang Liwanag sa Dilim. Oh, fresh pa ang manok! Bilhin na kayo dyan! Suki yung baboy natin! Bagong katay lang to! Wilson, buti naman hindi ka pa nakakaubos ng paninda. Ha? Oh, mahal. Akala ko ba may faculty meeting kayo? Bakit napadaan ka rito sa pwesto? Ay naku, hindi ko na natapos yung meeting. Bigla ako nahilo dun sa school eh. Pero alam mo, weird kanina pa ako naglalaway. Hello? Baka nalipasan ka lang ng gutom. O ito, uminom ka muna ng tubig. Anong gusto mong kainin? Bilang kita ng merienda doon sa labas. Ayoko ng tinapay, Wilson. Gusto ko ng pata. Yung malinam namang sabaw. Yung maraming taba. Pata? Tanghaling tapat pata ang gusto mo. Tsaka di ba sabi mo nung nakaraan, umiiwas ka sa mamantiga? Ewan ko ba? Kanina pa ako recess na recess. Pero pata talagang hinahanap ng bibig ko.
Di ba parang hindi ako mapakali hanggat hindi ako nakakahigop ng sabaw nun? Teka lang, Nemia. Napapansin ko nitong mga nakarang araw. Parang lagi kang hapong-hapo. Tapos ngayon, kakaiba yung cravings mo. Para kang naglilihi. Huwag mo na nga ako sermonan, Wilson, ha? Ibalot mo na lang ako ng 1 kilong pata dyan. Lulutuin ko yung pag-uwi. Pitong taon na tayo naghihintay, hindi ba? Kailan ba yung huling dalaw mo? Ano? Alam mo namang irregular ako, no? Bakit mo tinatanong? Kasi 4 na buwan mo na yatang hindi nagagamit yung mga supply mo sa banyo. Nemia, hindi kaya... Naku, huwag ka nga magbiro ng ganyan, Wilson, ha? Baka mapahiya lang tayo. Hindi. Pagkatapos ko rito, mag-aayos tayo. Pupunta tayo sa doktor. Pero sige, heto ang pata mo. Pinakamalaking hiwa to. Kumain ka muna. Kung ano man yan, nararamdaman ko, espesyal tong hiling mo na to. Sana nga, Wilson. Sana ito na talaga. Naku, pag nagkataon na talagang buntis ako, magse-celebrate tayo. Siyempre naman, 7 years in the making eh. Panahon na para madagdagan ng pamilyang tinayo natin. Oh, Lita! Kumain ka pa! Sayang naman itong handa natin para sa graduation nyo kung di mauubos. Busog na ako, Kuya Wilson. Salamat talaga, ha? Si Ate Nemia nasan? Kanina ko pa hindi nakikita sa labas. Nandun sa loob, nagpapahinga. Alam mo naman yun, mabilis nang mapagod ngayon dahil malaki na ang tiyan. 7 months na kasi sa April na to eh. Wilson! Wilson! Sandali! Lita! Si Ate Nemia, mukhang kailangan ng tulong. Ha? Tara, puntahan natin! Nemia, ano nangyari? Bakit ka nakaupo dyan sa sahig? Wilson, ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Parang pinipiga! Naku, ate, teka lang. Huwag kang malikot. Kuya Wilson, tulungan mo ko itayo siya. Ilipat natin sa kama. Ate? Huminga ka ng malalim. Inhale, exhale. Wilson! Kuya, kumuha ka ng malinis sa tela at may init na tubig. Bilis! Bakit, Lita? Ano ba nangyayari? 7 months pa lang siya. Di ba, June pa ang due date? Kuya, midwife ako. Alam ko to. Tingnan mo yung panubigan ni ate. Tumutok na. At ang masama nito, Kuya Wilson, suhi ang bata. Ang nararamdaman ko, hindi ulo. Ito, hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa, maaga pa. Ate Nemia, makinig ka. Kailangan nating dumiretso sa ospital ngayon din. Hindi ko pwedeng ipilit na ilabas to dito sa bahay. Delikado sa'yo. Delikado sa bata. Sige. Ihanda ko lang sa sasakyan. Lita, tulungan mo ang ate mo. Kukuha lang ako ng gamit nyo. Wilson, bilisan mo! Parang lalabas na talaga. Bitbitin niyo na ang bag. Kuya Wilson, buksan mo na ang pinto. Oo. Ate, kapit ka lang sa akin. Huwag kang iiri hanggat wala tayo sa ospital. Lita, bakit ang tagal lumabas ng doktor? Nailabas na si Nemi sa recovery room Pero yung bata, nasa na? Kuya Wilson, maupo ka muna. Premature si baby, kaya dinala agad sa Nico. Huminahon ka, bawal ang high blood dito. Kayo ba ang pamilya ni Mrs. Nemia? Ako po, Doc. Wilson po. Asawa niya ako. Kamusta po ang anak ko? Bakit hindi pa po namin makita? Ay, Mr. Wilson, tagumpay ang panganganak na asawa ninyo via cesarean section. 4.9 pounds ang baby. Pero may problema tayo nakita sa sanggol matapos namin siyang suriin ng mabuti. Anong problema, Doc? Meron siyang intestinal obstruction. Sa madaling salita, nagkabuhol-buhol ang mga bituka niya. Diyos ko, ibig sabihin, ayaw lumabas ng dumi niya, Doc? Exactly. At kailangan siya maoperahan sa loob ng 3 araw. Kung hindi, malalaso ng dugo niya dahil ang dumi ay aakyat at pwedeng lumabas sa bibig niya. Delikado yun para sa isang premature na sanggol. Operasyon agad? Doc, kapapanganak lang niya. Ang liit-liit pa ng katawan niya. Kakayanin niya ba yun? Merong risk, hindi ko may tatago yun. Pero kung hindi natin gagawin, mas malaki ang tsansa na mawala siya. Kakailanganin ko lang ang pirma ninyo para masimulan na ang paghahanda.
Wilson, gawin natin. Mahal, bakit lumabas ka? Dapat nagpapahinga ka pa. Narinig ko ang doktor, Wilson. 7 taon natin siyang hinintay. Hindi tayo susuko ngayon. Pirmahan mo na yung papel. Pero Nemia, paano kung... Wala nang pero-pero. Sumugal na tayo sa pagbubuntis ko. Susugal tayo hanggang dulo. Mananalangin tayo, Wilson. Pirmahan mo na. Sige, Dok, ihandaan niyo ng lahat. Operahan niyo ng anak ko. Iligtas niyo si Bea. Susubukan namin ang lahat na makakaya namin. Lita, anong oras na? Sabi ng nurse kanina, malapit na raw matapos. Bakit mag-aapat na oras na? Wala pa rin lumalabas. Kuya Wilson, maupo ka nga muna. Nahihilo ako sa iyo eh. Mahirap ang operasyon. Tandaan mo, 4 pounds lang ang bata. Maliit ang mga ugat at bito ka nun. Wilson, lumapit ka rito. Hawakan mo ang kamay ko. Nemia, pasensya ka na. Hindi lang talaga ako mapakali. Pakiramdam ko, ako yung ooperahan sa kabay. Akala mo ba ako hindi? Pero Lunes pa lang nung malaman natin. Hanggang ngayon, Huwebes na operasyon niya. Wala na akong ibang ginawa kundi ibigay lahat sa itaas. Kung ibinigay siya sa atin matapos ang 7 taon, hindi niya tayo pababayaan ngayon. Doc Reyes, kamusta po? Mr. and Mrs. Wilson, tapos na ang operasyon. Tagumpay natin na ayos sa mga bituka ni Baby Bea. Salamat, Panginoon. Salamat, Dok. Totoo ba, Doc? Wala na po bang buhol? Ligtas na po ang anak ko. Maayos ang kinalabasan. Pero dahil premature siya, kailangan muna natin siya i-incubate. Mananatili siya sa ospital ng halos 1 buwan para masiguro nating hindi siya magkakaroon ng infection at lumakas ang baga niya. Kita mo na, Kuya Wilson. Sabi ko sa iyo eh, milagro to. Nemia, narinig mo yun? Malalampasan din natin to. 1 buwan na lang. May uuwi na natin siya sa bahay. Kahit ilang buwan pa, Wilson. Basta buhay ang anak natin. Basta kasama natin siya. Ang incubator daw ay hindi naman hudyat ng disgrasya. Ang ibig lang sabihin ay kailangan ng sanggol ng karagdagang suporta sa maselang panimula ng kanyang buhay. Kailangang alalayan kumbaga ang ilang mga functions gaya ng paghinga at kailangang protektahan mula sa mikrobyo dahil sensitibo pa nga ang sitwasyon nung kapapanganak pa lamang na sanggol. Ano kaya ang maging kapalaran nitong sanggol na kadadaan lamang sa isang sensitibong pagluluwal? Yan mga kapatid ang ating malalaman maya-maya lamang. Pero sa puntong ito, kayo po'y binabati natin. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito nyong radio drama program saan ka man sa ilalim ng kalawakan. Ito po ang programang Sana Lord, mga kapatid, ang inyong nag-iisang sandigan sa mundo ng kabaliwan. Bagaman kathang isip po ang mga kwento natin, ang mga hatid naman nila. Maliban sa kwentong magaganda, malamang ay aral na iyong maring ibaon o baunin sa buhay. At ang voice actors natin mga kapatid ay talagang kahuhusay. Wow! Wow na wow talaga. Major. Hindi lamang po para sa mata, kundi para sa tenga rin po ang ating mga drama. Punta lamang po sa anumang social media platform po tulad ng Facebook at YouTube. Hanapin po ang 105.9 True FM na channel. Mga kapatid, abay mapapanood nyo kung gaano kagagaling ang mga artista natin.
Mapapanood rin po ang ating programa sa Signal TV Channel 19. Hello. Naintindihan nyo na ang kailangan nyong gawin. Mga kapatid, sa puntong ito tayo muna ay mambibitin at sa lahat po ng mga uring manggagawa, sa lahat ng uring mga mandirigma po ng kalsada. Maging ang hukbong mananahi ng Pilipinas. Alam nyo na po ang gagawin. Steady lang kayo dyan, mga kapatid. At kami pa rin po ay babalik. Makalipas lamang ang ilang paalala. Babalik po ang Sana Lord ang paborito mong programa. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Oh yeah! Mga kapatid, oras natin ay oras na para ituloy ang ating kwentuhan. Pagbati po kila Saito Hanli, kay Kuya Al Mendoza, Aldrin Bendicio, kay Ginoong Ryan Barrion, Tol, sorry hindi kita nabati kahapon. Kay Ian Mayor, ang drummer po ng Up Dharma Down, at napakarami pang iba. 7 taon ang hinintay nila Nemia at Wilson na sabik ng magkaanak. At nang mabuntis sa wakas, itong si Nemia ay akala nila ay sa wakas, pinagbigyan na sila ng tadhana. Thank God. Pero hindi pala. Hindi pa pala. Nagkaroon ng komplikasyon ng panganganak sa panganay nila. Ang hindi pa nila alam, may isang katotohanan tungkol sa anak nila ang kanilang malalaman. Ang nakatakda nilang madiskubre, mga kapatid. Pero may 2 panig po ang balitang ibabahagi sa kanila ng doktor. Unahin muna natin ang good news. Buhay ang sanggol. Pero ang bad news, mga kapatid, kung ano pong balitang masakit pakinggan, yan mismo ang ating malalaman kung patuloy lang po nating pakikinggan ang kwentong sinulat ni Krishna Senga. Mga kapatid, ito na po ang kwento ng tagos ay mas matalas pa sa patalim. Ito na po ang Liwanag sa Dilim. Bulaga! Bea! Tingnan mo si Papa, oh. Bulaga! Uy, ang laki talaga ng baby natin, Nemya. Ang taba-taba ng mga hita. Siyempre, malakas dumede yan. Akala mo ba biro lang ang magpuyat sa batang yan? Pero sulit naman. Bawing-bawi na yung pagiging premature niya nung una. Teka, Nemya. Halika nga muna rito sa sala. Sandali lang. Bakit? Ano ba yun? May dumi ba sa muka? Hindi. Subukan mo nga ilapit yung kamay mo sa harap ng mukha niya. O kaya yung makulay mong panyo. Eh bakit nga? Ano bang meron? Kanina ko pa sinusubukan kuhanin ng atensyon niya. Di ba dapat pag may gumagalaw sa harap ng bata, sinusundan ng tingin? O kaya kukura pag may biglang lumapit? Teka. O heto Bea, baby. Tingnan mo nga si Mama. Heto yung panyo, oh. Kulay-pula yan. Wilson? Bakit parang diretso lang ang tingin niya? Kahit ilapit ko yung daliri ko sa mga mata niya, hindi man lang siya kumukurak. Yan din ang napansin ko kanina pa eh. Akala ko nung una, inaantok lang. Pero nung sinubukan kong i-on yung flashlight sa gilid niya, parang wala lang sa kanya. Hindi man lang siya lumingon sa liwanag. Baka siguro hindi pa lang talaga ganun kalinaw ang paningin niya. Di ba sabi nila, minsan matagal talaga mag-develop kapag premature ang bata? Nemya, 4 na buwan na siya. Kahit anong galaw ko, parang nakatitig lang siya sa malayo. Hindi niya sinusundan yung kamay ko. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, Wilson. Baka distracted lang ang bata. Hindi, Nemya. Iba to. Bukas na bukas din. Dalhin natin siya sa espesyalista sa mata. Kailangan natin makasiguro. Hindi ako mapapakali hanggat hindi natin alam kung bakit walang response sa mga mata niya. O sige, mas mabuti na yung maaga nating malaman. O Diyos ko,
Sana mali lang ang hinala natin. Sana nga. Pero kahit anong mangyari, nandito tayo. Sige na, ihanda mo na yung gamit niya para bukas. Tapos na ang pagsusuri ko kay Baby Bea. Sinubukan ko ang light reflex at tiningnan ko rin ang loob ng kanyang mga mata gamit ang ophthalmoscope. Dok, ano po resulta? Bakit parang hindi siya tumitingin sa amin kapag tinatawag namin o tinatapatan ng ilaw? Sabi ko po sa asawa ko, baka dahil lang sa premature siya kaya medyo delay ang kilos. Tama po ba yun, Doc? Sana nga ho ay ganun lang, Nemya. Pero sa kaso ni Bea, nakita ko na hindi nag-develop ang kanyang retina dahil ito sa komplikasyon ng pagiging premature niya nung ipinanganak siya. Retina? Ano pong ibig sabihin nun? Maayos pa po ba yun ang salamin o baka kailangan operahan ulit? Hindi na ito makukuha sa salamin o operasyon, Wilson. Ang tawag natin dito ay retinopathy o prematurity sa madaling salita. Si Bea ay visually impaired. Total blind siya since birth. Dok, sigurado ba kayo? Walang lunas? Kahit dalhin namin siya sa ibang bansa? Sa ngayon, wala pa pong teknolohiya para ibalik ang hindi nag-develop na retina. Ang mahalaga ngayon ay tanggapin natin at pagandaan kung paano siya palalakihing normal at independent sa kabila ng kanyang kalagayan. Pero Dok, pangarap ko siya makita naglalaro. Nakikita niya ang mukha namin. Dilim lang ba talaga nakikita niya? Hindi niya alam ang konsepto ng dilim dahil yun ang nakasanayan niya mula nung nasa loob pa siya ng tiyan. Para sa kanya, normal ang mundo niya. Ang kailangan niya ay ang gabay ninyong magulang para matuto siyang makakita gamit ang ibang pandama. Wilson, ang anak natin. Nemya, makinig ka. Sabi ng doktor, wala tayong magagawa sa mata niya. Pero may magagawa tayo sa buhay niya. Anak pa rin natin siya. Kahit hindi niya tayo nakikita, nararamdaman niya naman tayo. Tama ka. Hindi natin siya susukuan. Kung ito ibinigay sa atin, gagawin natin ang lahat para maging masaya siya. Yan nga ang tamang attitude. Marami pa tayong gagawing follow-up check-ups para sa growth ni Baby Bea. Wag ho kayo mawawala ng pag-asa. Aray, ang sakit ng tuhod ko. Bea? Diyos ko, dahan-dahan lang kasi sa pagtakbo, anak. Heto, halika. Tatayo tayo, yan, sana masakit. Dito po sa tuhod ko, Mama. Bakit po laging may humaharang sa akin? Akala ko po diretso lang yung daan. May naiwan kasing upuan dyan sa gitna, anak. Pasensya ka na. Hindi agad na itabi ng Papa Wilson mo. Mama, bakit po ganun? Sa labas naririnig ko yung mga bata. Sabi nila ang ganda raw ng langit. Ang kulay ng mga bulaklak. Pero kahit anong gawin ko, parang laging gabi. Anong ibig mo sabihin, Bea? Kasi po, bakit po puro dilim lang po yung nakikita ko? Yung kulay po ba? Masakit po ba yun sa mata? Bakit po wala akong makita na kahit ano, kahit na dilat ako? Oh, bakit umiiyak ang prinsesa ko? Nadapa ka na naman ba? Papa, bakit po hindi ko kaya makita? Gusto ko po makita yung mukha niyo ni Mama. Bea, anak, makinig ka kay Papa. Alam mo, espesyal ka. Ang ibang tao, ginagamit nila ang mata nila para makita ang mundo. Pero ikaw, ang puso at ang mga kamay mo, ginagamit mo. Pero bakit po magkaiba tayo? Bea, anak. May mga bagay na mahirap ipaliwanag sa ngayon. Pero tandaan mo ito, hindi mo man nakikita ang liwanag ng araw. Kami ng Papa Wilson mo magsisilbing mga mata mo. Mauunawaan mo rin ang lahat, anak, paglaki mo. Pangako yan. Magiging maliwanag din po ba ang paligid ko balang araw? Sa loob ng puso mo, Bea, doon laging may liwanag.
Halika na, anak. Gagamutin natin tong sugat mo, ha? Wilson, ligpitin mo na muna yung mga nakaharang dyan. Opo. Walang maiiwang harang, pangako. Halika na. Laro tayo ulit pero sa higaan na lang. Nandito na tayo sa classroom mo, Bea. Bakit kailangan ko pang pumasok sa school? Dahil 6 years old ka na, kailangan mo na mag-aral para matuto. Huwag ka mag-alala. Masaya dito sa school. At saka tuturuan kayo dito kung paano gumalaw na hindi na kayo laging natadapa, anak. At saka, Bea, hindi ka nalang puro laro dito. Dito, matututo ka na magbasa. Akala mo, ikaw lang ang hindi nakakakita? Yung mga kaklase mo rito, pareho kayo. Magbabasa po? Paano po yun? Sabi niyo po, di ba sa libro yun nakasulat? Ibang klase ang libro dito, Bea. Braille lang tawag doon. Sa halip na tinitignan ng letra, kakapain mo ang mga maliliit na tuldok. Yung bang parang nakikipag-usap ka sa mga daliri mo? Parang yung mga butas-butas po sa lamesa? Oo, sakto. Subukan mo nga itong hawak ko. Ito yung slate at stylus. Para tong ballpen pero ang ginagawa nito, gumagawa ng tuldok sa papel. Uy, may nararamdaman po ako. Parang mga langgam na nakahilera. Yan ang letra mo, Bea. Kapag natutunan mo yan, kahit anong kwento sa mundo malalaman mo. Hindi mo man sila makita, mararamdaman mo sila. Mama, ibig sabihin po ba, hindi na ako laging malilikaw? Hindi na, anak. Kasi dito, ituturo sa inyo kung paano maging independent. Magiging matalino ka, Bea. Malay mo balang araw, ikaw naman ang magkwento sa amin ni Papa mo. Aba, siguradong magaling to. Oh, halika na. Pasok na tayo sa loob. Sayang ang tuition. Kailangan matutong prinsesa ko. Sige po, Papa. Mama, hawak lang po kayo sa akin, ha? Palagi, anak. Hindi ka bibitawan ni Mama. Makayanan kaya ni Bea ang pressure ng pagiging mag-aaral kaya siya'y visually impaired? Ano-ano pang mga pagsubok ang maaring harapin ng isang taong literal na walang paningin? Yan, mga kapatid, ang malalaman natin maya-maya lamang, at ang kwentong ito, sigurado ko ay ikatutuwa po ng marami nating tagapakinig na mga blind po. Kasama po dyan ang ilang mga taong babatiin natin maya-maya lamang. Alright? Sa oras po ng kawalan ng pag-asa, paminsan-minsan may papasok sa atin na drama. Pero kailangan muna nating maghanap buhay. Kaya dyan lang kayo, mga dong at mga day. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright. Nagbabalik po, mga kapatid, ang programang Sana Lord, at pagbati po kay Mami Marilyn Engera ng Taguig at lahat po ng mga tagapakinig na ang radio drama ang pinagkukunan, ang ilan lamang sa pinagkukunan po nila ng impormasyon, ng aliw at ligaya, no? Dahil para sa kanila, ito po yung Netflix. Gantong kwento ang Netflix para sa kanila. Mga kapatid, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang pinanganak na hindi makakita, literal na hindi makakita. Visually impaired, kumbaga sa political correctness.
Kahit visually impaired, si Bea, nagpasya ang mga magulang ay dapat siyempre pag-aralin. Kahit napakaraming hamon. Siyempre, di ba? Si Bea ay talagang nagsumikap. Bukod sa pag-aaral ay tinuturuan din ng mga magulang itong si Bea ng mga gawaing bahay. Nang sa ganoon ay kumbaga maiparanas ng mag-asawang ito ang isang normal na buhay sa kanilang anak. Kung anong maging epekto nito sa anak nila, mga kapatid, pakinggan po natin ng taimtim ang kwentong sinulat ni Krishna Senga. Ito na po ang Liwanag sa Dilim. Bea, kuskusin mo ng mabuti ang kwelyo ng uniform mo, ha? Huwag mong iyasa lang sa sabon. Kailangan gamitan mo ng kamay para matanggal ang dumi. Opo, Mama. Kanina pa po ako kuskus ng kuskus dito. Hindi ko lang po masiguro kung malinis na talaga kasi hindi ko naman makita yung mancha. Kaya nga tinuturuan kitang pakiramdaman ng tela, hindi ba? Kapag madulas pa, may sabon pa yan. At kapag may gaspang kang nararamdaman, dumi yun. Huwag mong sabihin dahil hindi mo nakikita, hahayaan mo na madungis ang isusot mo. Opo. Alam ko naman po. Pero minsan lang po, nakakapagod din. Yung mga kaklase ko po, nanonood lang ng TV pagka uwi. Aba, naglalaban na ang prinsesa namin. Papa! Buti dumating na kayo. Kanina pa po ako sinisermo na ni Mama tungkol sa kwelyo. Ay, hayaan mo na. Ganyan talaga ang mama mo. Parang laging may inspektor sa bahay. Halika nga rito. O, yakapin mo muna si Papa. Ang bango-bango pa rin kahit amoy bareta. Wilson, huwag mong masyadong binibaby yan, ha? 15 anyos ng anak natin. Kailangan niya matuto. Paano na lang kung wala na tayo? Sino maglalaba para sa kanya? Alam ko naman yun, Nemya. Pero syempre, kailangan din ng break. Bea, bitiwan mo na muna yung planggana. May dala akong mainit na pandesal at palaman na paborito mo. Magmerienda muna tayo bago mo tapusin yung huling banlaw. Talaga po? Sige po! Ay, sige na. Merienda muna. Pero pagkatapos niyan, Bea, yung mga sinampay naman ang itutupi mo. Walang tatakas sa gawaing bahay. Apo, Mama. Salamat po, Papa. Basta bilisan mo lang kumain para hindi ka masyado mapagalitan. Ako na magsasampay nung iba mamaya ng patago. The best ka talaga, Papa. Mama! Papa! Nakuha ka ba? Pasok po ba sa oras? Pasok to pasok, Bea. Kulang na lang magapo yung sapatos mo sa bilis. Grabe, tinalo mo pa yung mga nakakakita sa truck kanina. Heto. Uminom ka muna ng tubig at punasan mo yung likod mo. Baka matuyan ka ng pawis. Mahirap na. Salamat po. Akala ko po kanina, mapupunta ako sa kabilang lane. Buti na lang naramdaman ko yung guhit sa oval. Kinabahan ako sa'yo, Bea. Paano kung madapa ka o bumangga ka sa poste? Ang bilis-bilis niyang tumakbo kanina. Mama, kasama po yun sa laro. Tsaka alam ko naman po yung bilang ng hakbang ko bago ang kurbada. Masarap po sa pakiramdam. Parang lumilipad ako kapag tumatakbo. Doon ko nararamdaman na wala akong kapansanan. Yan ang anak ko. Alam mo, proud na proud ako habang pinapanood kita. Sinasabi ko nga sa mga katabi ko, anak ko yan ha? Ang bilis, hindi ba? Papa talaga! Nakakahiya naman po sa ibang magulang. Proud din naman ako sa'yo, Bea. Pero lagi mo sanang tatandaan na huwag mong pilitin kung hindi mo na kaya. Ang mahalaga sa akin, ligtas ka. Kayang-kaya ko, Mama. Pinatunayan niyo po sa akin na hindi porket hindi ako nakakakita, hindi ko na pwedeng gawin ang gusto ko. Athletics po ang paraan ko para ipakita sa lahat na kaya ko rin makipagsabayan. Tama yan. Sa susunod na Sabado, qualifying na para sa regionals. Mag-practice pa tayo ha? Opo! Pero sa ngayon, Papa, pwedeng kain muna. Gutom na ang runner niyo eh. Sige. Sa paborito mong kainan tayo. Nemya,
Halika na, magmerienda muna tayo. Kasama ang ating champion. Uy, dahan-dahan naman sa paglalakad, Bea, no? Baka mabunggo mo kami. Mahirap na, no? Baka kami pang sisihin dahil bulag ka. Kyla, malawak ang hallway. Alam kong hindi ako nakaharang sa dinadaanan mo. Bakit kailangan pati yung kapansanan ko idadamay mo? Wow, ang taray, ah. Bakit? Hindi ba totoo? Pabigat ka lang naman dito sa school, ah. Kala mo kung sinong magaling porket kasali ka sa athletics. Runner ka nga, pero kailangan mo pa rin ng guide, no? Para kang aso may tali. Maaring hindi ko nakikita ang mukha mo, pero naririnig ko kung gaano kapangit ang ugali mo. Ang kapansanan ko sa mata lang, pero yung sayo, Kyla, mukhang nasa utak at puso na. Anong sabi mo? Hoy, bulag, ah! Bagay sa'yo! Tama na, Kyla! Sobra ka na! Mabuo kayo lahat, Mr. and Mrs. Dalisay. Salamat sa mabilis na pagdating. Ganun din sa'yo, Kyla, at sa mga magulang mo. Direct to the point na tayo, Doc. Bakit umiiyak ang anak ko? Bakit may galo siya sa siko? Sino gumawa nito sa kanya? Sila po una-una, eh. Sinabihan niya ako na pangit yung ugali ko. Sinabi ko yon dahil binubuli mo ako sa harap ng maraming tao. Tinulak mo ako, Kyla. Hindi dahil hindi ako nakakakita, wala na akong karapatang ipagtanggol ang sarili ko. Mr. De Castro, bilang isang guro rin, alam ko ang rules tungkol sa bullying. Hindi dahil special student ang anak ko, hahayaan nating tratuhin siyang parang basura sa paralang ito. Wilson, wag ka sumigaw, ah. Hayaan natin ang batas ng school ang gumalaw. Alam mo bang 7 taon naming inintay ang batang to? Inooperahan to ng sanggol pa lang siya. Tapos ikaw, itutulak mo lang siya, tatawaging aso may tali. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng anak ko para lang makasabay sa inyong mga normal? Ha? Sorry po. Sa amin ka magsusorry? Kay Bea ka magsorry. At hindi sapat ang sorry lang. Mr. De Castro, gusto kong magkaroon ng formal record ng nangyaring ito. Gusto kong malaman ng lahat na ang mga batang may kapansanan ay hindi dapat maging target ng panlalait. Nakikinig ako, Mrs. Dalisay. Kyla, suspendido ka ng 3 araw at kailangan mo mag-community service rito sa school. Bea, humahanga ako sa tapang mo. Salamat po, Mama, Papa. Okay na po ako. Sanay na po ako sa hamon. Pero salamat po dahil palagi kayong nasa likod ko. Kahit kailan, Bea, hindi ka mag-iisa. Haharapin natin silang lahat. Wilson, nung pumunta tayo sa probinsya namin noong 1 linggo, nakita ko si Inday. Yung bang malayong pamangkin ko. Bah, 18 na pala siya. Pero tumigil sa pag-aaral kasi wala nang panggaso sa mga magulang niya. Ah, yung batang tahimik? Sayang naman. Bakit hindi siya nagpatuloy? Ay, yun nga ang iniisip ko. Kinausap ko ang nanay niya. Ang sabi ko, kukunin muna natin siya rito sa Bacolod. Pag-aaralin natin. Total, graduating na siya ng high school, di ba? Pero sa isang kondisyon, ha? Siya ang magsisilbing shadow teacher ni Bea. Talaga, Mama? May makakasama na ako sa school? Hindi na ako laging nakabundot sa mga teacher o sa inyo ni Papa? Oo, Bea. Si Inday nang sasama sa'yo sa classroom. Siya ang magbabasa sa'yo ng mga nakasulat sa blackboard na hindi mo kagad makuha sa braille. At siya din ang aalalay sa'yo pag lipat-lipat ng room. Maganda yan. Para hindi ka na masyadong nag-aalala, Nemia. At least, kamag-anak natin ang kasama ni Bea. Siguradong ligtas siya. Oh, heto na yata si Inday. Oh, Inday! Halika, pasok ka. Huwag kang mahihiya, pamilya tayo rito. Ay, magandang hapon po, Tita Nemia, Tito Wilson. Ay, salamat po talaga sa pagpapatira niyo sa akin dito. Gagawin ko po lahat ng maitutulong ko. Inday? Ako si Bea. Excited na akong makilala ka. Sabi ni Mama, magiging parang magkapatid daw tayo. Oo, Bea. Huwag ka mag-alala. Ako ang magiging mga mata mo sa school. Tutulungan kita sa lahat ng lessons natin. Salamat!
sabik na talaga ako magkaroon ng ate. Marami tayong gagawin, Inday. Ipapakita ko sa yung school natin. O ayan, mukhang magkakasundo ka agad ang dalawa. Inday, iakit mo na muna ang gamit mo sa kwarto niyo ni Bea. Mula ngayon, magkasama na kayo sa lahat ng lakad. O, Inday, aasahan ko ang pag-aalaga mo sa kapatid mo, ha? Pag-aaralin ka namin, basta siguraduhin mo hindi mapapabayaan si Bea. Ay, opo, tita, pangako po. Hindi ko po siya pababayaan. Anong lit yung drawing sa blackboard, Inday? Sabi ni Ma'am, drawing daw yun ng cell. Pero hindi ko ma-imagine kung gaano kalaki. Ganito yan, Bea. Heto, hawakan mo yung kamay ko. Yung gitna, bilog yan. Nucleus ang tawag doon. Tapos sa paligid niya, parang may mga jelly na nakapalibot. Parang itlog na nilaga na hinati sa gitna. Gets ko na. Ang galing mo talagang mag-explain, Inday. Buti na lang nandito ka. Kung hindi, baka nakatulala lang ako habang nag-lecture si Ma'am. Siyempre, di ba sister goals tayo? Graduation mo, graduation ko na rin. Sabay tayo maakit ng stage. Alam mo, Inday, parang ikaw na talaga yung ate na matagal ko nang hinihiling kay Mama. Dati kasi, puro sila lang ang kausap ko. Ngayon, may mapagkukwentuhan na ako tungkol sa mga crush sa school. O kahit yung mga inis ko sa teachers. Naku, huwag mo masyadong ipagsasabi kay Tita Nemi ang tungkol sa mga crush, ha? Baka pagalitan tayo pareho. Pero seryoso, Bea, masaya din ako na kinuha niyo ako rito. Sa amin kasi, puro trabaho lang ako sa bukid. Dito, nakakapag-aral pa ako habang kasama ka. Oh, mukhang seryoso pag-aaral ng magkapatid Baka naman pati si Inday maging scholar na rin sa sobrang sipag. Papa! Tinutulungan lang po ako ni Inday sa science. Ang hirap po kasi nung topic namin kanina eh. Mabuti naman kung ganon. Inday, salamat ha. Nakikita ko na mas masiyahin si Bea simula nang dumating ka. Parang hindi na siya nababagot sa mga lessons niya. Wala po yun, Tito Wilson. Gusto ko rin po talagang matuto si Bea. Tsaka enjoy naman po ako nakasama siya eh. Napakabait niya pong kapatid. Narinig mo yun, Papa? Sabi ko sa inyo eh, swerte tayo kay Inday eh. Inday, promise, pag nakatapos tayo, gagala tayo kahit saan. Kahit saan, Bea. Kakain tayo sa labas, manonood ng sine. Tapos kukwentuhan kita ng mga eksena sa sinehan habang nanonood tayo. Sige, exciting yan! Oo, sige na. Ituloy niyo na yan. Pero huwag magpupuyat ha. Maaga pa kayo bukas sa school. Apa, Papa? Nasaan na ba yun? Alam ko dito lang nilalagay ni Tita Neme yung koleksyon ni Tito Wilson mula sa palengke. Ayun. 1,000, 2, 3. Ayos! Mukhang hindi pa ito nabibilang ni Tita. Hindi nila mahalata kapag kumuha ko ng pakonti-konti. Hello, Nay. Oh, Inday, anak, bakit napatawag ka? May problema ba dyan? Napagalitan ka ba ni Nevia? Wala po, Nay. Huwag kayo mag-alala. Paboritong-paborito nga ako dito eh. Napatawag lang ako kasi nakapagtabi na ako ng pera para sa inyo. Pera? Saan galing yan? Di ba panggastos niyo ni Bea yung binibigay sa'yo? Baka nagugutom na yung bata, Inday. Nanay naman eh. Huwag nga kayo maraming tanong tungkol sa diskarte ko. Si Bea naman may sariling allowance na yun. Ginagamit namin yung pera niya para sa aming dalawa. Kaya yung binibigay ni Tita sa akin, buong-buo ko pang iuwi sa inyo. Anak, baka naman masama yan, ha? Nakakahiya sa tita Nevia mo. Pinag-aaral ka na nga. Nay, makinig nga kayo. Mas kailangan nito dyan. Bukas na bukas, ipapadala ko yung pera sa inyo sa Padala Express. Ibili niyo ng bigas dyan tsaka panggamot ni tatay. Huwag na kayo mag-alala sa akin. Malakas ako sa kanila. Kahit ang sabihin ko, naniniwala sila sa akin. Oh, sige anak. Maraming salamat, ha? Mag-iingat ka dyan. Baka malaman nila. Hindi nila malalaman, tunay. Tsaka si Bea, madaling utuin yun.
Isang sister goals ko lang sa kanya, tiklop na yun. O sige nanay matulog na kayo. Bukas na lang ulit. Ay, pasensya na kayo, Tita Nemia, Tito Wilson. Pero kailangan unahin ko munang pamilya ko. Nabasa ko po ang minsang sinulat ng isang makata mula Argentina na si Jorge Luis Borges. Ang sinulat niya, kasi pinag-uusapan niya kung ano raw yung nakikita, kung may kulay ba, kung ano ang paglalarawan ng nakikita ng isang taong bulag. Dahil hindi naman daw ganap na kadiliman ang mundo niya, literal, no? Hindi totoo na nang nakikita ng taong mga walang paningin ay puro itim. Sa kaso raw niya, ito kasi si Borges, lumabo na lamang ng lumabo ang mata hanggang nabulag siya. At ang pinakamasakit pa dyan, ang trabaho niya ay librarian ng Argentina. National librarian siya. So, ang trabaho niya ay kailangan ng pagbabasa. Ang ligaya niya ay pagbabasa. Kaya umabot sa punto na kinailangan niyang magkaroon ng, kumbaga, isang tao na magbabasa para sa kanya. Ang kanyang nurse. Guess what? Hindi nagtagal, pinakasalan niya yung nurse niya. Kasi for the longest time siya tumandang binata. Pero nagkaroon siya ng kasama sa huling bahagi ng kanyang buhay. Hindi totoo na ang nakikita raw ng taong mga bulag ay puro itim. Sabi ni Borges, sa kaso niya, may konting tanglaw daw na parang kulay orange. Mga blotches of orange, no? Na ang kanyang nakikita daw. At posible naman daw na iba-iba sa kaso ng iba-ibang mga tao, mga pasyente. At ang kwento natin ngayon, mga kapatid, dapat pong malaman ninyo, hindi po ganap na kathang isip. Kundi nagpapasalamat po kami sa isa nating tagapakinig na si Bea Dalisay. Thank you, Bea Dalisay. Nakabase po sa kanyang buhay at karanasan ang kwento na pinakikinggan po ninyo sa araw na ito. Si Bea Dalisay po ay isa po sa mga masugid na tagapakinig ng programa natin. Thank you, Bea Dalisay. Thank you. Mga kapatid, sa puntong ito, kailangan muna nating mambitin. Maghahanap buhay lang kami sandali, mga kapatid. Hihinga. Para kayo rin po kahit papano, siguro ay makakuha ng tubig sa ref o siguro pang punas ng inyong mga luha o pawis kung walang hangin ang inyong kinaroroonan. Diyan lang kayo, mga kapatid, magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay, Sana Lord, sa True FM sa 105.9. Alright, mga kapatid, sa lahat ng uring manggagawa, kikwentuhan namin kayo Mabuhay ka. hanggang sa kayo'y magsawa. Abay, hindi namin pwedeng gawin yan. Dahil sa pagkikwento namin, talagang hindi nyo kasasawaan, kundi talagang inyong kaaadikan at wala ng rehab na kailangan, mga kapatid. At ang kwentong pinakikinggan po ninyo, isang dulang pangradyong sinulat ni Krishna Senga sa direksyon ni Eric Galvez. Palakpakan natin ang ating manunulatan, ang ating direktor. Ito naman, mga kapatid, ang tunay na masayang pakinggan. Hello. At higit na masarap tingnan. Alan Moya, siyempre maraming fans yan. Ang gumaganap na Dr. Reyes, mga kapatid. Sige nung Alan Moya. Ang bagong-bago nating artista, ang gumaganap na Papa Wilson, walang iba kundi si Maynard Liamas. Welcome to the show, Maynard Liamas.
ang gumaganap na Inday at Mama Nemia ay si Babes Angeles. At bagong-bagong artista rin ba natin? No? Si Ces Guevara ang gumaganap na Bea. Alright, mga kapatid, palakpakan po natin ang mga mahuhusay nating mga artista. Go ahead, make my day! Sa mga kabubukas lamang ng radyo, sa mga kapakiki, yung bago lamang po kung nakikinig po, kadidiscovery lamang sa amin. Ito po ang programang Sana Lord, radio drama program, pero mapapanood rin po araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Alas 10 ng umaga hanggang alas 11:30. Yes. Kung bitin ka pa rin, meron tayong Sabado, mga replays po, maaari po ninyong pakinggan. Alas 11 ang simula. Sa Sabado, araw ng Linggo, may replays pa rin, pero alas 10 ng umaga ang simula nito. Kung bakit hindi pantay-pantay na alas 10 lahat? Ang dami na namang tanong. Ano po kaya? Police? NBI? Hindi. Ganun talaga ang buhay. Alright, mga kapatid, sa oras na alam nyo na yun. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento sa Sana Lord. Naging maayos naman ang buhay ni Inday sa pangangalaga nila Nemia at Wilson. Siyempre, sigurado naman yun, mahigpit ang mag-asawa, parehong disciplinarians, kumbaga. Pero kahit anong higpit nila'y, ni minsan ay hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng mga pangangailangan. Pareho nila Inday at ni Bea. Pero alam natin yan, may mga taong magpakita ka ng kabaitan, anong ibabalik sa'yo. Aba, alam na alam yan ng mga driver tulad ni Victorino Carino. May katapusan ba ang pang-aabuso ni Inday sa kabaitan ng mag-asawang ito? Mga kapatid, may mga tao na susuklian ng kabutihan ng pinapakita mong kabaitan. May mga tao naman na nasobrahan ng hinom at sasabihin na sila ay masamang pakiramdam. Opo, kahit ang mga amo nila'y bulag na nagmamaneho sa daan at may kailangang i-edit the script. Lintik na yan. Ito na mga kapatid ang pagpapatuloy ng kwento natin na sinulat po ni Krishna Senga. Liwanag sa dilim. Inday, pwedeng pabili naman ng bottled water at saka biscuit. Medyo gutom na ako eh. Mahaba pa yung susunod nating major subject. Ay naku, Bea. Kukunti na lang yung dala nating pera, no? Baka hindi magkasya hanggang Friday kung bibili pa tayo ng snacks ngayon. Ha? Paano ko konti? Di ba binigay ni Mama yung allowance natin noong Lunes? 2,000 yun ah. Panggastos natin sa school at pamasahe. Wednesday pa lang ngayon, Inday. Eh, alam mo naman yung mga photocopy natin, ang mahal. Tapos nagambag pa tayo dun sa project nyo sa psychology, di ba? Nakalimutan mo na yata. Psychology? Pero libre naman yung modules na binigay ni Sir. At saka yung allowance ko na nasa wallet ko, ako naman ang nagbabayad nun, di ba? Yung pambili natin ng lunch, yung allowance mo dapat ang ginagamit natin, sabi ni Mama. Bea naman eh. Akala mo ba madaling mag-budget? Ang dami nating nilalakad. Minsan sumasakay tayo ng tricycle kapag pagod ka na. Doon na pupunta yung pera. Huwag mo na nga intindihin yun. O eto, hati na lang tayo sa biscuit ko. Hindi naman sa nagbibilang ako, Inday. Pero napapansin ko kasi, parang yung allowance ko lang ang laging nababawasan. Yung binibigay ni Mama sa'yo, nasa na? Sabi niya panggastos natin yon para hindi na mabawasan yung personal na pera ko. Ano bang gusto mong iparating sa akin, Bea? Na kinukupit ko yung pera? Grabe ka naman sa akin. Kala ko ba sisters tayo? Pinag-aaral ako ni Tita Nenya para tulungan ka, hindi para paghinalaan mo. Hindi naman sa ganun. Nagtataka lang ako kasi narinig ko nung isang gabi. Tumatawag ka sa inyo. Sabi mo, magpapadala ka ng pera. Saan galing yung pera kung wala tayong extra?
Yan ba? Yun yung naipon ko mula nung birthday ko. Nilalaan ko talaga yun para sa gamot ni tatay. Masama bang tumulong sa pamilya ko? Hindi naman. Sige na, pasensya ka na. Siguro nga, nagkamalian lang ako ng compute. Sige na nga, tara na sa room. Baka malate pa tayo. Huwag mo na itong babanggitin kay Tita Nemi, ha? Baka isipin nung nag-aaway tayo. May stress pa yun. Okay, sige. O Inday, akala ko ba nandun ka sa kwarto niya ni Bea? Bakit parang namumugto ang mga mata mo? Nag-away ba kayo? Wala po, Tita Nemi, ha? Okay lang po ako. Pagod lang po siguro sa school. Hindi. Iba yung tingin mo eh. Sabihin mo sa akin ng totoo, may ginawa ba si Bea? Kasi po, kanina sa school, medyo napahiya po ako sa harap ng mga kaklase namin. Pinagbintangan ako ni Bea na kinukupit ko raw yung allowance niya. Sinabi ka naman po na mahal ang mga bilihin ngayon. Pero parang wala siyang tiwala sa akin. Ano? Sinabi ni Bea yun? Imposible naman magsalita na ganun yung anak ko nang walang basehan. Iyon nga po ang masakit, Tito Wilson eh. Ang sabi po niya, kaya ako lang doon siya sinasamahan dahil pinag-aaral niyo ako. Parang katulong lang ako sa tingin niya eh. Ang sakit po kasi tinuturing ko siyang tunay na kapatid. Ay, alam mo Inday, baka naman pagod lang din si Bea. Pero hindi tama na pagsalitaan kanya ng ganyan. Pinag-aaral ka namin para tulungan siya. Pero pamilya ka na rito. O tsaka tita, narinig ko po siyang kausap yung pinsan niya nung isang araw. Sabi niya po, ayaw niya na raw magstay sa inyo pag nakatapos na siya. Masyado daw po kayong mahigpit. Gusto niya na raw pong lumayo sa inyo. Ano? Gustong lumayo? Kami na nga lang ang katawan niya sa lahat. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin para lang maging normal ang buhay niya. Iyon nga po ang sabi niya eh. Tough love daw po ang tawag niyo. Pero suffocating na raw po yun para sa kanya. Huwag niyo na lang po sabihin na nanggaling sa akin ha. Ayoko lang pong magkagulo tayo rito. Gusto ko lang pong malaman niyo para hindi kayo mabigla. Salamat sa pagsasabi, Inday. Hindi ko akalain na may ganyang hinanakit si Bea sa amin. Akala ko naiintindihan niya kung bakit ako mahigpit sa kanya. Mamaya kakausapin ko yung batang yan. Masyado na yata siya nagiging mapangmata dahil lang college na siya. Sige po, tita, tito. Magluluto lang po muna ako ng hapunan para makatulong po ako sa inyo. Pasensya na po kung naging pabigat ako sa balita ko. Hindi, Inday. Mabuti na't nalaman namin ng totoo. Sige na, tulungan na kita dyan. Totoo yun, Tita Nelia. Kaya nga po kapag wala kayo, tinatamad yan mag-aral. Sinasabihan pa ako na, Inday, gawin mo na lang lahat ng assignment ko. Total, diyan ka naman magaling eh. Ang tingin niya po talaga sa akin, alila niyo lang. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan ang ugali ni Bea. Akala ko ba, sister goals kayo? Pero bakit sa likod ko ang dami ng reklamo tungkol sa paghihigpit ko? Ayaw lang po niyang ipakita sa inyo kasi takot po siya. Pero sa akin niya binubuhos ang lahat. Minsan nga po, pati si Tito Wilson sinasabihan niyang OA mag-alaga. Nakaka-stress na nga po minsan eh. Pero tinitiis ko na lang po para sa inyo. Grabe ka rin pala gumawa ng kwento, no, Inday? Bea? Kanina ka pa ba dyan? Tama na yung acting mo, Inday. Alam mo, Mama, kanina pa ako dito. Narinig ko lahat. Yung sinasabi mong sinabihan ko si Papa na OA. Kailan ko sinabi yun? At yung assignment ko, kailan mo ginawa yun? Ako ang puyat na puyat mag-braille gabi-gabi. Bea, mali ang narinig mo. Nagbibiruan lang kami ni Tita. Nagbibiruan? Sinisira mo ako kay Mama! Kinukuha mo na nga yung allowance natin para ipadala sa pamilya mo, pati yung tiwala ni Mama sa akin, nananakaw mo rin! Anong allowance, Bea? Anong sinasabi mo? Mama,
Kaya po lagi kaming kapos sa school dahil iniipon niyo yung pera niyo. Yung allowance ko po ang ginagastos namin sa pagkain. Kaya wala akong pambili ng sarili kong gamit. Hindi ko sinasabi sa inyo kasi ayaw ko mapagalitan siya. Kasi itinuring ko siyang kapatid. Sinungaling ka! Mama Nemia, huwag kayong maniwala dyan. Gagawa-gawa yan ng kwento kasi nabisto ko yung mga plano niyang pag-alis dito. Wala akong planong umalis, Inday. Ang meron ako, pandinig na mas matalas kesa sa mga mata mo. Narinig kita nung isang gabi nakausap ang nanay mo. Sabi mo, isang sister goals ko lang kay Bea. Tiklop na yan. Inday, totoo ba to? Tita, kasi... Ang sakit, Inday! Higit pa sa bulag ang pakiramdam ko ngayon kasi nagtiwala ako sa'yo. Akala ko may kapatid na ako. Yun pala, ahas ang pinatira namin sa bahay! Heto na. Kukuha lang ako ng 300. Hindi na mapapansin ni tita to sa dami ng benta nila sa palengke. Anong ginagawa mo dyan sa drawer ko, Inday? Ay, Tita Nemia! Akala ko po, may hinahanap lang po kong gunting para sa project namin ni Bea. Gunting? Eh bakit nasa loob ng sobre ng pera ang kamay mo? At bakit may hawak kang 300? Kasi po, akala ko po kasi nalaglag yung gunting sa loob. Ibabalik ko na po, tita. Sorry po. Akala ko po kasi... Huwag mo na akong lokohin pa, Inday. Kanina pa ako nakatayo sa dilim dyan sa pinto. Nakita ko lahat. Ito bang igaganti mo sa pagpapaaral namin sa'yo? Ang pagnakawan kami sa sarili naming bahay? Tita, kailangan lang po ng pamilya ko. Hindi dahilan ng kahirapan para maging magnanakaw ka. Lumabas ka muna. Mag-uusap tayo bukas kasama si Wilson. Sa ngayon, huwag mo kong kakausapin. Ika nga ng kasabihan mga kapatid, nandun pa rin ang lamat. Hindi yan mawawala kahit pinturahan mo pa ng ilang beses. Hindi lang po ito natatanaw, kundi mararamdaman din. At ganyan ang ginawa ni Inday sa isang iglap. Gumuho ang lahat ng tiwala ng mga taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Para kay Wilson at Nemia, nako, sinasabi ko sa inyo, magpakita ka ng Nako! Kala mo susuklian ka? Nako, hindi. Gawin mo na lang ganito. Yung iaabot mo sa kanyang kutsilyo na ipangsasaksak niya sa likod mo, ikaw na yung maghasa para kahit papano at least ay hindi ganun kahapdi, hindi ganun kasakit. Thank you, sir. Thank Yan. you so much. Nako mga kapatid ko, anong maging kapalaran ni Inday? At bakit napunta na kay Inday ang kwento bigla? Huwag na natin pag-usapan yan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Bakit? Hindi mo pinaplano, pero talagang may pupuntahan na hindi mo sinadya. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Ang mangyayari ay mangyayari kay sera-sera. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Nagbabalik mga kapatid ang programang Sana Lord. At eto na nga, nasa punto na tayo mga kapatid na kailangan ng pasya ng mag-asawang Wilson at Nemia kung ano ang gagawin nila kay Inday na akala ni Bea ay may kapatid na siya. Binigyan ng mag-asawang ito ng isang disente magandang buhay. Pero ang sinukli sa kanila
ay pagtataksil. Natural lang naman, may mga tao talaga na uunahin muna ang pansariling interes bagong iba. At para dyan, gagawin nila ang magsinungaling at pagtaksilan ang taong walang ibang ginawa sa kanila kundi pakitaan sila ng kabutihan. Si Inday ay may kasalanan. Pagbibigyan ba siya, papatawarin ba siya ng mag-asawang ito? Pero kasi may isang hindi katanggap-tanggap na ginawa, itong si Inday. Sa lahat pa naman ang pwede mong gawa ng kalokohan, sa lahat ang pwede mong pagbuntuhan, pagbatuhan ng sisi. Ay Diyos ko, sa lahat pa ng tatablahin mo, ay yun pang si Bea na una na ngang tinabla ng kapalaran. Ginanon pa niya. Mga kapatid, paminsan-minsan, may paraan ang kapalaran na ipakita sa atin ang kalinawan. Pero minsan kailangan mo ng pitikin tayo sa medyo makirot na paraan. Kung ano po ang ibig ko sabihin dyan, ito na po ang huling bahagi ng kwento natin. Dito po sa Sana Lord, na sana po'y inyong naibigan, mga kapatid. Ito po'y sinulat ng Krishna Senga. At ito na po ang huling bahagi ng kwento natin. Liwanag sa Dilim. Tita Nemia, maawa po kayo. Huwag niyo naman akong paalisin, oh. Ilang buwan na lang graduation ko na sa 2-year course ko. Saan po ako pupunta? Saan ka pupunta? Doon sa mga magulang mo na pinadala mo ng perang hindi naman sa'yo. Inday, pinagkatiwalaan ka namin. Pinakain ka, pinatira. At higit sa lahat pinag-aral. Pero anong ginawa mo? Sinira mong anak ko sa amin. Tapos ninanakawan mo pa pala ako ng pera? Heto na mga gamit mo, Inday. Nakabox na lahat. Tinawagan ko na rin ang tatay mo. Pinasundo ka namin sa terminal bukas ng umaga. Bea, kapatid. Magsalita ka naman, oh. Sabihin mo kay tita na kailangan mo ko. Paano ka na sa school? Sino sasama sa iyo? Yun nga ang akala ko, Inday, na kailangan kita. Pero mas kailangan ko ng katahimikan ng loob kesa sa mga mata mong mapanlinlang. Kaya ko ang sarili ko. Mas kaya kong maglakad sa dilim kesa kasama ang taong gaya mo. Heto ang 500, pamasahe mo pa uwi. Huwag mo na kaming hihinga ng kahit ano dahil higit pa dyan ang ninakaw mo sa amin. Hindi lang pera, kundi pati yung malasakit namin. Fine! Aalis ako. Akala nyo naman ang sarap-sarap tumira dito. Nakakasakal kaya kayo. At ikaw, Bea, good luck na lang sa'yo. Tignan natin kung hanggang saan ang mararating mo kapag wala na ako. Tama na! Lumabas ka na bago ko pa makalimutan babae ka. Bitbitin mo na yung mga gamit mo at huwag ka nang babalik dito kahit kailan! Bea, anak. I'm sorry. Sorry kung naniwala ako sa kanya. Munti ko nang pagdudahan ng sarili kong anak. Dahil lang sa mga kwento niya. Okay na po, Mama. Ang mahalaga, tayo-tayo pa rin sa huli. Masakit po kasi 4 na taon din yung naging pagsasama namin. Pero charge to experience na lang po yun. Huwag kayong mag-alala. Maghanap tayo ng ibang paraan. May mga pinsan ka dyan, Bea, na handang tumulong ng tapat. Hindi ka titigil sa pag-aaral. Opo, Papa. Hindi ako susuko. Kung nalampasan ko yung operasyon ng baby ako, maliit na bagay lang to. Bea, siguraduhin mo na kumpleto na yung mga dadalhin mo bukas, ha? Yung toga mo, yung cap. Baka maiwan mo dahil sa sobrang excitement mo. At teka, kabisado mo na ba yung speech mo sa graduation? Mama, nasa bag na po lahat. Chinek ko na po yan gamit ang mga daliri ko kanina. Mula sa tassel hanggang sa zipper ng toga.
Nakapag-rehearse na rin po ako ng speech ko sa graduation. Excited lang po talaga ako. Kasi sino ba mag-aakalang makakatapos ako? Ako ang unang naniwala. Sabi ko naman sa'yo hindi hadlang yung mata mo. Ito na yung susuot mong sapatos. Makintab na. Pinunasan ko na ng maigi para magmukhang bago. Salamat, Papa. Ang kintab nga po. Ramdam ko sa dulas. Salamat po sa lahat ng paghatid at sundo sa akin nung umalis si Inday. Alam ko pong nahirapan kayo sa schedule niyo sa trabaho. Sus, maliit na bagay yun. Basta para sa'yo, kahit maglakad pa ako mula rito hanggang sa school mo, gagawin ko. Ang mahalaga, cum laude ang anak ko. Yung mga nakaasar sa'yo nung high school, siguradong nga sila ngayon. Alam mo, Bea, nung pinaalis natin si Inday, natakot ako. Akala ko hindi mo kakayanin na walang shadow teacher. Pero napatunayan mo mas matibay ka pa sa inaakala namin. Kayo naman po kasi ang naging lakas ko, Mama. Kayo ni Papa. Hindi niyo ako hinayaang sumuko. Salamat po dahil kahit minsan naging mahigpit kayo, yun palang magliligtas sa akin sa totoong mundo. Basta tatandaan mo, anak. Kahit may trabaho ka na, anak pa rin kita. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong, ha? Oo, tama na ang drama. Bukas pang iyakan sa stage. Ngayon, dapat mag-celebrate tayo. Nagluto ang mama mo ng paborito mong adobo. Kain na tayo. Sige po! Gutom na rin po ako Bukas, taas na akong lalakad sa stage para sa inyong dalawa. Marami ang nagtatanong sa akin, Bea, paano ka mangangarap kung ang nakikita mo lang dilim? Sabi ko naman sa kanila, ang pangarap ko ay hindi nakikita ng mga mata. Ito ay nararamdaman ng puso at pinaghihirapan ng mga kamay. Naranasan ko pong tawaging asong may tali. Naranasan kong pagtawanan, laitin at mabuli dahil sa kapansanan ko. Naranasan ko din pong pagtaksila ng taong itinuring kong kapatid. May mga gabi pong umiiyak ako dahil pakiramdam ko, napaka-unfair ng mundo. Pero sa tuwing madadapa ako, may dalawang kamay na laging humahawak sa akin. Ang aking Mama Nemia at Papa Wilson. Mama, Papa, ito na po yung diploma ko. Hindi ko man makita ang mga ngiti niyo ngayon. Ramdam na ramdam ko po ang pagmamalaki niyo rito sa gitna ng dibdib ko. Salamat dahil hindi niyo ako hinayaang maging biktima ng aking kapansanan. Tinuruan niyo akong maging mandirigma. Sa mga katulad ko pong may pinagdadaanan, huwag po kayong matakot sa dilim. Ang kadiliman ay hindi hadlang. Ito ay pagkakataon para maging sarili nating liwanag. Hindi po kasalanan ang maging kakaiba. Pero kasalanan ang sumuko dahil lang sa tingin ng iba. Ako po si Bea, bulag sa paningin, pero malinaw ang direksyon ng buhay. Maraming salamat po. Anak ko yan! Mahal ka namin, Bea! Champion ka talaga, anak! Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.